magandang araw! Kami ang Grade 8 Palakat. Ngayon, ating tatalakayin ang pagtatag ng UN. Ang United Nations o UN ay isang organisasyon na binuo ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Itinatag ito noong 1945, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nabuo ang UN dahil gusto ng mga bansa na maiwasan ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Hindi lang tungkol sa kapayapaan ng UN, tinutulungan din ito ang mga bansa sa usapin ng karapatang pantao tulad ng karapatan ng bawat tao na mabuhay ng ligtas, makapag-aral, at magkaroon ng sapat na pangangailangan. Mayroon din itong mga programa para sa kaunlaran ng mahihirap na bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga founding members ng United Nations. Ibig sabihin, kabilang ang Pilipinas sa mga unang bansang tumulong sa pagtatag ng UN. Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang Pilipinas sa mga gawain ng UN, lalo na sa mga usapin ng kapayapaan, karapatang pantao at kaunlaran. Papel ng Pilipinas sa United Nations, aktibong kalahok ang Pilipinas sa iba't ibang programa ng UN, lalo na sa human rights o pagtataguyod ng karapatan ng bawat tao. Gender equality ay ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, sustainable development o pagsuporta sa Sustainable Development Goals or SDGs. Climate action, pagtugon sa mga epekto ng climate change. UN Security Council, naging non-permanent member na ang Pilipinas ng UN Security Council ng ilang beses. Ipinapakita nito ang tiwala ng ibang bansa sa kakayahan ng Pilipinas na tumulong sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Peacekeeping missions. Malaki ang ambag ng Pilipinas sa UN peacekeeping missions. Nagpapadala ang bansa ng mga sundalo at pulis sa iba't ibang bansa upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tulong ng UN sa Pilipinas, tinutulungan din ng UN ang mga Pilipinas sa pamamagitan ng policy guidance, technical assistance, humanitarian support, lalo na sa mga may sakuna at kalamidad. Tulong sa mga sakuna at humanitaryo. Sumusuporta ang United Nations sa pagtugon sa mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pandemya at pandemya. Noong 2024, tumulong ito sa pagtugon sa 6 na magkakasunod na bagyo sa Cotondanes na nakaapekto sa mahigit 10 milyon tao. Nagbibigay din ito ng tulong sa pangangalaga, pangkalusugan, tulad ng pagpapabuti ng mga rate ng pagbabakuna sa mga bata at suporta sa pagtugon ng HIV or AIDS sa pamamagitan ng mga batas tulad ng RA 11166. Patnubay sa patakaran at batas. Nakatulong ang mga ahensya ng United Nations tulad ng International Labour Organization o ILO sa pagbuo ng unang labor code ng Asia noong 1974 at ang UNAIDS sa pagbuo ng mga batas ukol sa HIV. Binibigyang diin din nito ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, karapatang pantao at proteksyon sa mga mahihinang sektor tulad ng kabataan, mga may kapansanan at katutubong grupo. Pagsasama-sama ng mga sektor.
Ang United Nations ay nagsisilbing tagapagtaguyod upang isama ang gobyerno, sibilyang lipunan, pribadong sektor at iba pang stakeholders sa pagpapatupad ng mga programa. Noong 2023, nilagdaan ang 2024 to 2028 United Nations Sustainable Development Cooperation Framework kasama ang 24 na ahensya ng United Nations para sa mas matibay na pagtutulungan. Noong 1945, katatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang digmaan na nagdulot ng matinding pagkasira sa maraming bansa at kumitil sa buhay ng milyong-milyong tao. Dahil sa karanasang ito, napagtanto ng mga bansa na mahalagang magkaroon ng isang pandaigdigang samahan na magtutulungan upang maiwasan ang muling pagputok ng isa pang malaking digmaan. Dahil dito, itinatag ang United Nations o UN noong 1945. Layunin ng UN na panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan, paunlarin ang mga pagkakaunawaan ng mga bansa at lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan. Upang maging opisyal na kasapi, kinakailangan lumagda ang isang bansa sa UN Charter, ang dokumentong nagsasaad ng mga layunin at prinsipyo ng organisasyon. Sa taong ding iyon, ang Pilipinas ay kabilang sa 51 orihinal na bansa na lumagda sa UN Charter noong Oktubre 24, 1945. Isa ang Pilipinas sa 4 na bansang Asyano na naging kasapi at kinilala bilang kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na sumali sa United Nations. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng Pilipinas sa simula pa lamang ng UN. Ngayon naman ay ating aalamin ang kahalagahan ng UN sa Pilipinas. Mahalaga ang Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa ugnayan nila sa kasaysayan, ekonomiya, edukasyon at seguridad. Nakatulong ang US sa paghubog ng sistemang demokrasya at edukasyon ng bansa. Isa rin ito sa pangunahing kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan at nagbibigay ng tulong at trabaho. Bukod dito, magkaalyado ang dalawang bansa sa depensa at pagtugon sa sakuna. Ating alamin ang iba't ibang kahalagahan ng UN sa Pilipinas. Kaunlaran, tinutulungan ng UN ang bansa sa pagsasakatuparan ng Sustainable Development Goals. Kapayapaan, nakikilahok ang Pilipinas sa mga talakayan hinggil sa pandaigdigang seguridad at kapayapaan. Karapatang pantao, aktibong sumusuporta sa mga inisyatiba para sa proteksyon ng karapatang pantao at gender equality. Humanitarian aid, nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol at iba pang kalamidad.